Alright. Hey Nomads! So we're here in Madrid, in Torres no Filipino, Atocha, in Atocha, Madrid, with Kuya Terry, Mr. Terry Semira, no? Semira. Terry Semira. Isa po siyang cook, no, dito sa Torres no Filipino restaurant in Atocha, Madrid. So, kamusta po kayo, Kuya Terry? Thank you na pumayag kayo magpa-interview. Well, mabuti naman yung experience ko dito sa Madrid lang ako, dito lang ako natuto na magluto. Pero okay naman, mga 21 years na ako 21 years. nagluluto. Hindi pagkain Pilipino lang, international na yung experience ko ngayon dito. Ang una kong experience dito sa Madrid, naghugas ako ng plato, 1 year. Sabi ko, mahirap maghugas ng plato. Nag-isip ako, sabi ko, nagtingin ako ng mga sa hepe ko, marami ako nakasama mga hepe magagaling, nag-aral talaga sila. Doon ako natuto. Inobliga din nila talaga akong turuan. Kaya, yun. Pero ang galing po, no? Ang umpisang training nyo, na unang training nyo is Spanish food, no? European food. Spanish food at saka Italian foods. Yan, hanggang sa diyan na nagtrabaho din ako ng Wagabo, pinakamalaking empresa dito. Wagabo yun. Malaki talaga. Oo, Wagabo, malaking empresa yun. Doon ako natutong magaling kasi naging kaibigan ko yung director noon. Tinuruan niya talaga ako. Yun. Ngayon, nagpapasalamat din ako dahil nandito rin ako kay pare sa El Torres no Filipino. Yes, kay Chef Domeng. Kay Parin Domeng. Yes. Oh, yan. And then of course, dito sa Torres no Filipino, simula nagbukas tong bagong branch nila sa Atocha, nandito na kayo? Oo. Yung pagkabukas namin nung November 1, nandito na ako. Sa bagong restaurante El Torres no Filipino, sa Calle Ronda Atocha, numero 33. Dito na talaga ako na. Kailan po nag-open tong kasi second branch po to, no, ng restaurant? November 1. Okay, November 1, okay, 2023. So, bago pa lang ang Torres no Filipino, second branch. Pero originally nga, yung first branch ay nasa Martin Soler. So, malapit lang din dito, no, sa Atocha area. 5 minutes na walk-in punta doon sa sa Martin Soler. Favorite po namin dito sa Torres no Filipino. Oo. Ang ganda ng itong second branch po kasi mas modern siya, tsaka ang laki ng space, no? Even pang event. Oo, pwede rin kayong mag-celebrate dito. Yung pag-uusap nyo ng pamilya, pwede rin. Mag-birthday kayo dito, pwedeng kasi malaki yung... Malaki yung space niya sa basement, pang siya, celebration, parties, ganyan, anniversary, birthday. Siguro company event, no? Yung anong tawag ba doon sa atin? Komunyon, pwede rin. Yes. Pag may binyagan, pwede rin kayo dito, ganyan. Yes. Yun, malaki. Yes. Saan po kayo originally sa Philippines? Sa Rosario, Batangas. Rosario, Batangas. Ayan, kababayan po. Kasi ang parents ko galing Santo Tomas, Batangas. Pero ngayon, sa Lipa ako naninira. Sa Lipa. Ang family niyo nasa Lipa na rin. Sa Lipa. Ayan, medyo malapit lang tayo. So, sabi niyo nga 21 years ago, no, lumipat kayo ng Spain, and of course nag-umpisa kayo sa paglilinis, no, sa restaurant. Paghugas ng mga baso. Oo. Yan. Paano niyo po na-discover, sorry, go ahead. No, sige. Paano po na-discover na gusto niyo magluto? O na-realize niyo, magaling pala ako magluto. Nung una, siyempre, sabi ko, try ko nga magluto. Ngayon, kung mabait naman yung chip ko, sabi nga, sige, subukan mo mag-try ka magluto. Siyempre, minsan, nasunog. Sabi ng chip ko, no, okay lang yan. Ganyan lang talaga sa una. Yan, hanggang sa nakita niya, tinikman niya yung luto ko, sabi niya, okay na, sarap mo nang magluto. Pero hindi pa ako gaano marunong magluto noon. First time pa lang. Yun, doon na niya sinabi na, hindi ka na mag-dishwasher ng mga plato, dito ka na sa kusina. Tapos, noon umalis yung second chip niya, yung segundo hepe niya, umalis, inilagay na niya ako. Doon ako nagsimula sa naging hepe na rin ako ng kusina.
Tapos ito, hanggang sa ngayon, nagkasama na kami talaga nung magkumpare nung may-ari ng El Torres na Pilipino, ni Parang Duming. Dito na ngayon niya ako dinala sa kanyang bagong restaurant. Okay, exciting yan. And yun nga, at least natutunan niyo iba-ibang klaseng cuisine, no? Oo. Iba-ibang klaseng style ng pagluluto. Tapos ngayon naman, Filipino food. Pero medyo modern yung style. No? Oo. Ang ngayon, kagandahan ng pagkain natin Pilipino, naging ano na siya, naging moderno na. Kasi nakilala na talaga, dati hindi kilala yung pagkain natin. Ngayon, kilala na nila talaga. Dinadayo pa. Oo. So, nakakatuwa kasi, syempre marami-rami na ring Filipino restaurants sa, no? Bawa sa 4 kami, dito sa Madrid, marami-rami na rin. Pero ilan-ilan lang yung medyo sikat sa lahat, no? Sikat sa mga Filipino at sa mga Spanish o locals, no? Kasi napansin ko dito sa Torres Filipino, bukod sa yung lasa nyo, Pinoy na Pinoy, magugustuhan ng mga Pinoy, yung presentation nyo modern, kaya magugustuhan din siya ng mga Spanish o mga Europeans. No? Tsaka talagang Pinoy yung lasa. Walang naiba. Walang naiba. Authentic. Talagang authentic na Pinoy talaga ang lasa. Meron lang kayo mga plato na modern yung pag-present, no? Presentation. Yun lang. Doon lang yung, kasi yung ibang mga Pilipino, sabi niya, nakikita, ba't kaya iba, di ba? Kaya iba yung presentasyon mo sa mga plato. Yes. Siyempre, magtatanong sila, ba't naiba yung hindi nagbago ang lasang Pinoy pa rin, naiba lang yung presentasyon. Yun. Tsaka lagi naman pag medyo nagde-develop, evolve yung isang restaurant, syempre yung mga chef, yung mga cook gusto maging creative. Kaya pag punta niyo sa Metro Manila, Cebu at Davao, yung mga restaurants natin na Filipino, madami ng modern, no? Madaming modern. So, ganoon din dito. Gusto natin mangyari is hindi lang traditional presentation yung meron, kundi yung pati yung unique modern presentation ng Filipino food. Para magustuhan ng iba yung mga tao, no? Hindi lang Filipino. Naman yung kasi nga yung presentasyon ng doon sila yung bang mga ibang lahi, mga Torres, doon sila natutuwa. Kasi katulad ng pansit na gambas, pansit na pollo. Okay. Yan, Canton, yung mix, pansit na mix. Hindi nila sa ibang mga hindi kaiba yung kakaiba yung dating. Oo, kaiba. Kaya nung matikman nila, binabalik-balikan lang. Sarap naman ito. Kaibang presentasyon sa ibang mga restaurant. Yeah. Yun. Kaya yun ang yan ang magandang contribution ng Torres na Filipino, no? Ng team ninyo tsaka ni Chef Doming dito sa kainan, no? Dito sa kainan sa mga restaurants, no? Or food industry dito sa Madrid. And then lastly po, ano po yung magiging advice niyo sa mga taong gustong mag-umpisa na magtrabaho sa halimbawa restaurant or pagdating sa culinary? Anong advice niyo sa kanila? Bueno, sa akin naman, kung magtatrabaho sila, okay naman yung pagtatrabaho sa restaurant dito. Pero pagbutihin din lang nila, ganon, na galingan din nila, galingan. Wag yung sabihin nila na dishwasher lang ako. Hindi. Gusto ko umangat din kayo. Yung makita din ng tao na hindi ka naghuhugas lang ng pinggan dahil ganun lang nangyari sa akin nung unang panahon. Tagahugas lang ako ng pinggan, pero sabi ko, ang hirap. Kaya tinry ko matutong magluto. Matuto. Pero hindi ako nag-aaral ng pagluluto, pero natuto lang ako kasi everyday sa kitchen. Oo, natuto lang ako kasi may magagaling akong chef na nag-aral talaga sila. Tinuruan nila ako doon. Yun lang. Napakagandang advice po yan. Salamat din ako. Sana kayo ay makita ko rin na Umangat din. umangat. Hindi yung sabihin nyo, naghuhugas lang ako. Hindi. Porsigihin yung matuto magkusina. Yeah. And Yun then lang may advice ko. syempre, of course, we all start from the lowest position, no? And then aangat yan pag the more ka mag-mature sa experience mo, the more experience you have, ayan, training, aral din, no?
aangat ka rin, no? Pero kailangan, kung ano yung napag-aral mo, kailangan i-express mo. O yun. Hindi yung halimbawa, ako, lalo pag mga kalahi ko din, mga Pilipino, tinuturo ko talaga yung natutunan ko. Hindi ako nagtatago ng dahil gusto ko rin, kung ano yung natutunan ko, may ipamahagi ko sa mga katulad, halimbawa, mga bago dito, siyempre, ganun din ako nung una. Kaya, binibigay ko sa kanila yung aking experience para matuto sila na katulad ko. Yun lang. Salamat. Share your knowledge. Share your knowledge. Meron pa pala tayong isang last question. Ano na po masasabi niyo sa Madrid at Spain, ang buhay dito? Ano po ang inyong kumbaga impression niyo, no? Dito sa Madrid at Spain? Pero dito sa Madrid, Spain, okay na ako dito. Okay na ako dito. Kasi dito na talaga ako na nag-mature. Siguro dito na ako mag-uhubilaw. Dito na. Kasi okay naman ako dito. Okay naman ako dito. Yun nga lang, medyo malungkot kasi malayo tayo sa pamilya. Pero ang kultura dito, kamusta po? Para yung mga halimbawa, hindi naman nakatira sa Spain, may idea sila. Ano ang masasabi niyo sa kultura dito, yung pamumuhay sa Madrid o sa Spain? Okay naman dito sa Madrid. Okay naman dito sa Madrid yung pamumuhay. Okay dito, okay. Anong gusto nyo? Anong part ng Madrid o ng kultura dito yung nagustuhan nyo na hindi kayo masyado nalayo, no? Sa kultura natin? Kasi pagdating ko dito, hindi ako nagkatrabaho na kagad ako. Hindi yung inabot ka 1 buwan, 2 buwan, wala kang work. Trabaho na agad. Kaya mabuti naman dahil nakapag-work ka agad. Kaya kayong mga halimbawa, mga kalahi ko na mga Pilipino, mga Pilipinas na wala kayong trabaho, huwag kayong kasi magkakatrabaho din agad kayo. Yun lang, sabi. Okay yan. How about Spanish? Mahirap bang matuto mag-Spanish, Espanyol? Mahirap talaga, pero kailangan talaga, kung nandito na tayo, porsigihin mong matuto ka. Laban. Kasi, nung una akong dumating dito, hindi marunong mag-English. Sa bagay, mahina rin ako sa English, di rin ako magaling. Ngayon, ang inano ko, sabi ko, porsigihin ko, inuna ko muna, yung maintindihan ko yung sinasabi nila ng Spanish. Kahit hindi ka makapagsalita. Para pag ikaw ay inutusan ka nila, makukuha mo yung naiintindihan ka. Pero, kinakailangan, one by one. Ang akin munang pinag-aralan, yung inintindi ko yung pagsalita nila. Tapos, nung unti-unti na akong nakikipag sa kanila. Tinatawanan pa nga minsan ako kasi hindi yung pag-Spanish ko, hindi ba full na talagang... Hindi pa fluent, no? Hindi pa fluent. Yun. Bueno, sabi ko, ganun lang talaga. Pero eventually, di ba, ma-realize mo, the more you practice the language, katulad ng Spanish, of course, English, sanay na tayo sa Philippines, pero dito, Spanish, totally new language. The more you practice it, ma-realize mo after 1 year, okay na, medyo umarang ka na, no? And then after 2 years, medyo fluent ka na. Nakakapagsalita ka na ng husay. Pwede ka na magtrabaho in Spanish. Oo. Pero ngayon okay naman kasi may mga English na rin, kaya maganda. Noon talaga wala. Yes. Noon talaga Nung wala. dumating kayo, malamang, hindi pa uso ang English dito, puro Spanish. Kasi mag-ayos ka ng mga papel mo dito, sabihin sa'yo, Spanish, sabihin ganyan. Hindi ka marunong, siyempre. Pakikita mo lang, lakas loob lang. Yes. Yung sinasabi mo, katulad na sabi mo na laban lang. Pakita mo lang yung papel mo, alam na nila yon. Yes. Ayan, kaya yun, importante, no, pag titira kayo sa ibang country na yung alamin yung language din, no, nila. Yun ang importante na dapat alamin mo din yung kanilang mga salita. At the same time, swerte rin tayo because may English tayo. So kahit paano makakapag-adjust ka ng konti. Na makakapag ka ng English. Pero ngayon naman maganda na rin dito. International. International na rin. Kung sa kuwan yung modelo na din. Kasi marami na rin marunong mag-English. Yes. After 20 years na tumira kayo dito, medyo nag-improve na yung English nila. Marami na rin dito ng salita ng English. Saka may may eskwela na dito ng English. Yes. Marami na din. Bilingual schools na rin sila. Alright, thank you very much, Kuya Terry. Ngayon po, punta tayo sa kitchen para itry naman ang isa sa mga dishes nila dito sa Toresno Filipino.
Bueno, thank you very much. Salamat. Salamat. Yo, salamat po. Thank you. Thank you din. Ano ba? Kailan mo yung... Ay, pala. Gusto mo kinatang hipo yung... Pili ka lang. Kasi sa ngayon, hindi pa, anong oras na ba po? Hindi pa natanghal. Wala, ano yan? 12 ano na ba? 12 pa lang, no? 12:49.